Hi! Welcome to my channel. So for today, my mother-in-law will be teaching you kung paano po gumawa ng atsarang papaya. So let's start! At ito po yung mga ingredients na ating kailangan. So, suka, brown sugar, bell pepper, onions, garlic, carrots, raisin, ginger, pineapple chunks, at ang bida, ang ating papaya na green. Kailangan po yung pong green pa muna siya, wag yung medyo malulot na o hinog na. So, lagyan po natin ng asin para matanggal po yung kanyang pait. In the same time po, malilinis na rin siya. So, habang nilalagyan ng asin, i-mash po natin siya para lumabas yung kanyang katas. Matanggal yung pait niya. So, after po yan, after natin na masa-masa, just like that one, para kayo nagumasa ng bread, ihugasan po natin yan with water. 2 beses pong hinugasan. And then, alisin po natin yung kanyang tubig. Just like this one. Ganyan po. Ayan. Pipigain natin and set aside. 2 beses pong ginawa yan. And ngayon, maglagay po tayo ng suka sa isang pan. So, nakasindi na po yung apoy. And then, lagay natin yung mga ibang ingredients just like yung ating carrots. Pwede pong pabilog na may design na flower just like this one. Pwede rin po yung julienne cut, pahaba. Katulad po ng bell pepper. Ganyan po, pahaba. So, nasa inyo na po yan kung anong gusto nyong cut. Pero mas maganda po yung medyo may arte, lalo na kung ibebenta nyo po. After po niyan, lagay po natin yung ating ginger or luya, which is maganda sa ating katawan. At masarap din po yan habang na peppermint. Kasama po na peppermint yung ating mga gulay, which is good for our body. And then, onions. Mas maganda pong gamitin yung native, yung pong ganyan, violet. Kasi mas strong po yung flavor niyan. Kaysa sa puti. Matamis po kasi yung puti. And then, lagyan natin ng sugar. Brown sugar. So, the exact measurement po, yung mga ingredients and everything na ginamit po namin dito, ilalagay ko po sa description box below. So, kindly check it na lang po. And if you have any question, comment down below and I will try my best to answer all of your question. So, pag kumukulo na po siya, ilagay natin yung ating raisin. By the way, yung raisin, hinugasan po namin bago ginamit para medyo lumambot. And then, now, ilagay na natin yung ating mga pineapple chunks. Yan, mix lang po natin. So, pag kumukulo na po ito, pwede na po yan. So, yan. So, kumukulo na po siya. Set aside na natin para hindi na ma-overcook yung ating mga gulay. Palamigin po natin yan. So, again, palalamigin po natin bago natin ilalagay yung ating mga papayang ginadgad. Hindi po natin siya ilalagay na mainit. So, we waited around 3 hours. Nung room temperature na po siya, doon namin nilagay. So, ayan po, room temperature na. So, inilagay na po ng aking Mod Rebels yung mga papaya. So, pag halu-haluin lang po natin para ma-absorb po niya yung lasa nung ating ginawa kanina. Just like this one. And stay po daw natin to ng 1 hour before natin ilagay sa mga lalagyan or bote para ma-absorb po niya. Ma-absorb sabihin ko sana, pampanga. Ma-absorb ng papaya yung pong mga sangkap. So, this one is already okay after 1 hour. So, ilagay na po natin sa mga lalagyan, just like this one. So, pwede po sa bote, pwede rin po sa mga katulad nito, yung pong microwavable na lalagyan. So, nasa inyo na po yan kung anong gagamitin nyo, lalo na kung ibibenta nyo. Kung pambahay, pwede po sa mga garapon, diba? Yung mga recycle na garapon, it will do. Ito po, ilagay nyo lang sa ref. It will last for a long time. So, pag may mga prito kayo, pwede nyo po itong what do you call that one? Side dish. So, that's how it look like. And, hindi po siya nakakasuya. Sakto po yung kanyang asim, tamis, okay na okay po siya. So, I hope that you will give it a try at home. And I would like to say thank you to my mother-in-law for teaching us how to make this special atsara. So, maraming pong salamat for watching. Kindly subscribe, like, and hit the bell button to be notified po sa ating mga bagong videos. Marami pong salamat. Good